Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpaw, wala na pong iba ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para nga po sa umagang ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan syempre ay may kinalaman dito po sa anuhan ng Kimpaw, tuksuhan ng Kimpaw. Mukhang nagpaparinig na naman po ang Paula Avellino sa kanya pong prinsesa. Ano ang plano, Pao? Kung may demolition job ay baka naman pwede. I-ano nyo na yan, diretso na sa honeymoon. Charot lang, charot lang, charot lang. Ay, grabe naman baka naman. Anyway, bago tayo mag-start, ano nga ba yung pagpaparinig na yan ni Paula Avellino? Kung nagets din ba yan ang lahat? Pero alam nyo, ito yung pulso ng marami hinggil dito sa sinabi ni Paula Avellino na to. Kasi talagang naging malaking question mark din siya. Kung anong ibig sabihin ni Pau dito sa kanyang sinabi sa kanilang interview ni Kim Chiu. Ayan. Pero bago ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, paki-click lang po tayo na subscribe button natin at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na po natin yan. Anyway, dito nga po muna tayo sa naging solo event na ni Kim Chiu sa Cebu na hindi po nasamahan ni Paula Avellino. And ito nga po ang sabi, kasi nga 'di ba si Paula Avellino la sa Manila, based po sa kanyang update ay nag-gym siya. So ito sabi dito from Madam Mercoles Norma, magandang gabi. Ay, umaga, shoutout po sa inyo. Good morning, good morning, good morning. Sampu po na inyong pamilya. Hope maging maganda po ang morning nyo. At hanggang buong maghapon na to. Sana puro good updates tayo, mga magiging ayudas ng Kimpaw ha, today. Para happy po ang lahat. Anyway, sabi dito, hindi naman ibig sabihin pag mag-asawa or mag-jowa, parang siamis. Ano itong siamis po? Siamese? Twins na magkadikit. Okay, parang joint twins. Kaya laging magkasama. Siyempre, may kanya-kanya silang work. Kung wala silang movie na ginagawa, trust is the key sa smooth relationship, ika nga, which is meron sila, kaya no prob sa Kimpaw. And grabe naman, napaka-matured na nila parehas. Yes, siguro naman kilala na nila this point ang isa't isa. Siguro naman si Paulo alam naman niyang hindi maharot si Kim Chiu sa mga lalaki, at the same time si Kimi naman may tiwala kay Paulo Avellino, masyadong bukod sa workaholic, workout-holic, and with friends lang. 'Di ba? So, may trust naman na siguro sila sa isa't isa. And knowing Kim, ma-update po yan. Kaya nga lagi nakatutok yan sa cellphone, 'di ba? So, kung kahit at saka isang araw lang naman, 'di ba? Back to work na ulit si Kimi, balik na naman ng Manila, showtime na naman, ganto ganyan. Hindi naman 1 month. Grabe naman nga yung iba hinahanap. Paolo, bakit hindi mo sinamahan si Kim? Paano yan si Kim? Marami naman pong kasama si Kim Chiu. Siyempre, yung kanyang team. Ayan, di naman nila pababayaan si Kimi. Grabe naman. Para saan pa yung mga kasama ni Kim, di ba? Anyway, ayun nga, they have a matured relationship and they have mutual understanding, etc. And syempre, sila rin individually napaka-matured na. Yung mga fans na lang po atang hindi matured. So, sana lahat tayo maging matured na rin, maging understanding, at higit sa lahat, ay tiwala. Magtiwala sa kanila. Yun lang, 'di ba? Anyway, eto pa, sabi naman dito from Madam Rebecca, nasabi na yan ni Paulo noon sa interview. Hayaan niyo na maging sexy or nag-aayos ang babae kung saan siya komportable at happy ka lang sa kanya. So, about sa pagiging conservative, guys, I don't think kinakailangan pa kasing higpitan ni Paolo si Kimi. Si Kim naman kasi, ganyan siya manuot, like halimbawa, yung sa ball, 'di ba? Masyadong kita yung kanyang mga skin,
ano lang, ganyan siya kapag may work at pag nasa beach. Kumbaga ay nasa lugar, yung kanyang pagpapakita ng skin, work or nasa beach. Yun lang naman. Pero daily lives, hindi naman. Si Kimi is really a conservative girl. And ano na si Pao doon? Kumbaga ay panatag doon. And sinabi rin naman ni Pao, hindi siya mahigpit sa ganyang bagay kung saan komportable ang girl. And magkakasundo sila ni Kim Chu, 'di ba? Walang magiging problema knowing si Kimi nagmo-model. So, 'yun. Basta 'yun. Very specific yung mga gusto ko sa buhay. So, dito tayo sa napalunok na lang ng laway si Kimi. Ano yung context kasi? Ano nga ba yung context dito? About to sa pagbibigay ng gift. So, nilinaw ni Kim Chu na mahirap bigyan ng gift si Pao kasi nagpaliwanag naman si Pao, hindi niya gusto na binibigyan siya parati ng gifts naman talaga. At ang napaka-specific daw kasi ng gusto niya sa buhay, kumbaga yung needs niya lang ang ano niya, yung mga wala pa sa kanya, parang ganoon, yung nais iparating ni Paula Avellino. Kung mga ano lang din naman ay wag na, parang ganon si Paula Avellino. Ano kasi si Pao, parang mas gusto niya siya lang yung give ng give. Hindi siya masyadong matake. Hindi siya ganon. Mas more on give lang siya. Pero, ayun nga. Ano nga ba? Sa context na sinabi ni Paula Avellino, ano nga ba mga bagay na wala pa kay Pao? Sinabi niya, mga specific lang naman yung gusto niya. Ano nga ba yung mga wala pa sa buhay ni Pao? Kung material na bagay lang naman, abay meron yan si Paula Avellino. Siguro, di ba? Ano pa nga ba, isipin niyo, ano pa nga bang wala kay Paula Avellino? Parang asawa, ano? Hoy! Parang kasal. Hoy! Kim Chu, nagpaparinig na wari sa'yo si Paula Avellino. Yun ang gusto niya. Aba, si Paolo kaya gusto na talaga ng kasal. Gusto na kaya malagay sa tahimik. Gusto ng buo na kaya ngayon si Paolo Avellino. Yun ang katanungan, guys. Kasi 'di ba last interview parang sabi ni Paolo Avellino na parang hindi pa siya buo. Pero ngayon kaya buo na kaya siya at parang ganito yung sinasabi niya sa interview. Yun yung interpretasyon at pulso ng marami about this, 'di ba? Kasi ano pa nga bang mga bagay na wala pa kay Paolo Avellino? Kung mga material na bagay, parang lahat naman ata meron na si Pao, lahat ng hilig niya, motor, bike, computer, gaming, meron na siya niyan, yan yung mga hilig niya. Kasal ata ang wala pa kay Paula Avellino, asawa. O Kim, bigay mo na yan. Hoy, kaya siguro nga napalunok laway ang Chinita Princess natin. Na pressure bigla nang wala sa oras. Sa interview pa man din. Anyway, sabi naman dito, so, since ito po ay balita sa TV Patrol about nga sa kinita na may love will make you disappear, they are grateful, they are happy, they are contented, they are so thankful sa lahat ng mga fans. Yung mga fans naman ang mukhang hindi po makapaniwala dito sa ibinalitang kinita ng may love will make you disappear. Ito pa sabi dito ni Madam Baby Kill You. Maganda rin gabi. Ay, umaga pala, shout out po sa inyo. Umaga nga, kita may nagkatinilaok. So, ayan, Madam Baby. Good morning. Sabi niya rito, grabe naman yan. Mahigit isang buwan na sa sinehan. Tapos yan lang. Alam naman na pag mahina ang isang movie, inaalis agad ito. Yes, true. Yung tipong first day, last day. Kapag nilangaw talaga, tanggal na agad. Sayang yung slot. 'Di ba? Anyway, eto pa, sabi dito. Tapos yan lang. Inalis agad. Hanggang ngayon, showing pa yan, lalo na sa Taiwan. Anyari Star Cinema, takot ba kayo sa BIR? At bakit may pa-Thanksgiving party kung ganyan lang ang kinita? So, ayun nga, estimatein nyo, magkano kaya ang ibabawas pa dito? Yung as in, yung ginastos nila sa movie, syempre, para sa mga cast, para sa mga staff, syempre foods, etc. Magkano kaya ang naging nila dito para magpa-Thanksgiving party? Magkano nagastos? Tiba-tiba pa rin ba sila sa 173 M?
Yorn. Ang question mark. Anyway, eto naman, sabi dito. Kasi kung tiba-tiba sila doon, ay may karapatan sila magpa-Thanksgiving party. Sabi dito from Madam Las Biminda naman, ako, Miss Gandara, hindi ako naniniwala. Kasi kung iisipin mo sa dami na nagpa-block screening worldwide, pwera pa yung walk-in sa mga sinehan sa Metro Manila na halos pinilahan ang movie ng Kim Pao. That's really impossible. Yung 6 days pa lang nasa 100M na mahigit. Tapos mahigit 5 weeks na and still showing at meron pang nagpapa-block screening sa Taiwan at Cambodia. Dalawa lang naisip ko dito. Baka iwas lang ang sa cinema sa BIR or may sabotage na nangyari. O baka naman yung 173M ay 173B. Ay 1.7B. Ay nako, need ulit gumawa ng Kim Pao ng another movie. Doon makikita kung gaano talaga kalakas ang Kim Pao. Basta ilabas nila ang talagang kinita ng movie. So, kayo ba? Ano po inyo namang masisay patungkol dito? So, and dito lang muna ang aking update na. Thank you so much sa pakikitambay dito sa aking channel. Magandang umaga. Kita-kits sa susunod